Get ready dahil papasok tayo sa mundo ng internasyonal na diplomasya sa pagdepensa at mga stratehikong pakikipagtulungan. Humanda na dahil noong February 6, 2024, si Philippine Defense Undersecretary Ireneo Espino ay nagtagpo kasama si Czech Republic Ambassador to the Philippines, Karel H., kasama ang mataas na deklaradong defense delegation mula sa Czech Republic. Sila ay nagtipon sa Department of National Defense sa Quezon City, nagtatakda ng entablado para sa seryosong mga diskusyon at potensyal na makabuluhang mga kooperasyon. Ngayon, keto ang kwento, hindi lang sila nagpapalitan ng magagandang salita, sila ay naglalagay ng pundasyon para sa seryosong kooperasyon sa pagdepensa. Totoo, may mga umiikot na kasunduan na nagtatambak ng alikabok sa mga aparador, ngunit oras na para panasan ang mga alikabok at itulak ang mga bagay sa mas mataas na bilis. Hold on to your hats, mga bro, dahil tayo'y nag-uusap tungkol sa mga potensyal na deal na maaaring mag-reshape sa Philippine defense landscape. Isipin natin ito, ang mga malilinis na L-39NG jet trainers na naglalakbay sa kalangitan, papalitan ng mga lumang aircraft sa arsenal ng Philippine Air Force. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa LED L-410NG aircraft, handa na magpalakas sa kakayahan ng Philippine Coast Guard. Hindi lang ito tungkol sa kintab ng mga bagong laruan, ito ay tungkol sa pagtitiyak na ang ating mga puwersa ay may kakayahan harapin ang anumang mga hamon sa hinaharap. Pero teka, meron pa. Pasok ang Excalibur Army, nag-aalok ng top-of-the-line na Pandar II-8 pinarami ng 8 wheeled armored vehicles sa Philippine Army. Ngunit heto ang twist, hindi ito lamang ang iyong karaniwang transaksyon. Hindi, ito ay estratehikong chess sa kanyang pinakamahusay, kasama ang Israel's Elbit system sa larangan, nagbubukas ng daan para sa isang potensyal na game changer sa anyo ng wheeled version ng Sabra light tank system nito.